Okay guys, ngayon naman re-review natin yung power meter na in-order ko sa online. Okay, ano ba yung power meter? Ang power meter, sasaksak natin sa mga outlet natin. Doon natin sasaksak yung appliances natin. Doon mo makikita yung konsumo ng appliances mo kung gaano kalakas siya kumain ng kuryente. Doon mo makikita yung power factor niya, wattage, ampere, tsaka yung possibility na babayaran mo yung konsumo mo sa isang buwan regarding sa isang appliances. Yun ang review natin ngayon. Okay? In-order ko na yun. Hinahanap ko na kung nasan eh. Saan na ba yun? Okay, ito. Ito yun guys. Yun pa nagagis na ito. Bubuksan natin ito. Abangan nyo ha. Okay. Okay guys. Ito na yung power meter natin. Okay, unbox natin. Buksan natin kung ano. Okay. Ito yung review natin ngayon. Yung power meter. Okay. Ay, wala na naman. No? Wala na. Yan lang. Okay. Ito hindi natin kailangan ngayon ito. Mamaya na. Okay guys, ito na oh. Okay. Meron siyang 3 pin. Ito pwede yata itong tanggalin eh. Tingnan natin kung may i-screw to. Pwede nyo naman tanggalin to guys. Iba di-screw lang to. Maigpit lang siya. Okay. Ito yung plug natin. May mode, set, up, down. Hindi ko alam kung ano pa to ha. Ngayon lang ako naka-ano nito eh. So, saksak natin. Ayan. Okay, lapit natin. Yan guys. Okay, kilowatt. Makikita nyo yung kilowatt dyan. Tsaka isa is day. Kung ilang araw na. Okay, kikita ba? Ayan, day. Okay. Ngayon set natin. Mode natin. Ano lagay dito? Time. Total time. Tapos, ayan guys, may voltahe na yung ano natin ha. Saksakan natin. 60 Hz, 227 volts, total time. Okay. Ampere, tsaka power factor niya. Okay. Yung power factor, di-discuss natin sa ano yan. Ano yan eh. Ang kailangan ng device natin is mga 1. Pag 1 ang power factor, ibig sabihin tipid sa ano yan, tipid sa kuryente. Okay, pag bumababa yan, ibig sabihin magulo, madumi, matataas ang kuryente, mataas ang konsumo niya. Okay? Ito yung watts natin. Low. Tapos, ano ba to? Set, wala. Mode natin. Watts, kilowatt day. Ganun na, ulit-ulit lang siya. Okay. Ngayon tingnan natin yung ano. Halimbawa itong charger ng cellphone, no? Charger ng cellphone. Lagyan natin kung ilang kakainin itong cellphone ko pag nagcha-charge. Okay? Lagyan natin. Ayan guys. Makain lang siya ng 0.2 watts. Okay, 0.2 watts yan. Umiilaw na siya. Okay.
Tingnan natin sa mode kung ilang. Yung high niya, ibig sabihin, ito yung unang taas ng pagsaksak sa kanya kagad, no? Highest peak ng wattage nitong charger, 7.6. Tapos yung kanina yung low. Ayan ang kinakain niya ngayon, no? Lowest niya is 0.2. Okay, yun ang pinakamababa. Pero ang kinakain niya ngayon na wattage is, tingnan natin ha. Yan guys. 7.6 ang pinakamataas, 7.7. Okay. Ito plastic lang to eh. Pwedeng tanggalin yan. So 7.6 watts. Tapos yung oras natin, yan, 1 minute na siya. So dito malalaman natin kung halimbawa yung electric fan sasaksak natin, no? Bunutin ko to ha. Okay. 0 watts, wala siyang load. Okay, sasaksak natin yung electric fan halimbawa. Yan, itong electric fan na to. Ito yun ha. Pan natin. Sa high na natin syempre. Yan, high. Titingnan natin yung kinakain ng wattage. Yan. Mag-stable pa yan kasi inductive load yan eh. Motor kasi yan eh. So makikita natin yung highest peak niya. Highest peak na wattage. Nagkan 59. Ayan o, taas. Okay. Tapos ngayon pag stable na siya, umaandar na siya. Okay. Ayan, 53 watts yung ano. Highest niya is 58 na na-record niya para sa device na to. Ngayon, dito mo makikita yung cost. Pwede mong i-set up to eh. Tanggal natin muna ano. Set up natin yung ano. Halimbawa, magkano bang cost ng Meralco ngayon? Set natin na. Power factor. Ang overload niya is 3,680 watts. Sabi mo ng 3,500 kasi ano naman yan guys eh, lahat ng mga ganito 5 plus or minus 5% yan eh. So depende sa ganito. Pero normally ganon, plus or minus 5% ang accuracy niya. Natin yung kg. Cost per kilowatts. Nasaan na yun? Yan, set natin. Set natin. Bago pa lang kasi ito eh. Hindi ko pa kabisado ito eh. Okay. Mode. Sabihin natin 10 pesos, no? Ayan, 10 pesos per kilowatt. Okay, mode. Set natin yan. Ayan, 10 pesos per kilowatt. Hintayin na sa wattage na. Ayan. Saksak natin ulit yung electric fan. Ayan guys. Ngayon dahil nakaset tayo ng 10 pesos, no? 10 pesos per kilowatt.
So pag excuse me. Pag naka 1 kilowatt siya, 10 pesos, makikita mo yung cost dito. So ito yung minutes natin, no? Kung ilan nakakain niya. So magko-cost yan mamaya. Yan, no? Kilowatt, 1 kilowatt. 0.1 pa lang nagagamit natin. So pag nag 1 kilowatt sa ilang araw, makukumpute natin yung cost natin. Okay, kumakain siya ngayon ng 0.258 ampere. Power factor niya 91. So medyo efficient yan. Sabi ko hanggang 1 dapat ang power factor natin. Pagka bumaba yan, ibig sabihin mataas ang konsumo ng ano. Tumataas ang konsumo ng kuryente. Okay? 59 yung highest niya. Yan, hindi ko alam kung ano yan. Siguro pag nag-overload na yung ano natin. Ayan ang cost niya ngayon. Cost niya parang sentimo pa lang, di ba? Ngayon, pwede natin ibabad to. Halimbawa sa water dispenser. So, 24 hours, titignan natin kung ilan yung makukonsumo ng car natin. Sa 10 pesos ha, sa 10 pesos na per kilowatt. Okay? Yun, ilalagay natin sa ano to. Lalagay natin sa water dispenser. Titingnan natin kung nakakamagkano siya. So, masusukat natin kung magkakano yung makukonsumo niya sa isang araw. Okay? Okay, abangan nyo yung next video natin regarding dito. Marami tayong gagawin dito. Dami tayong i-breakdown dito sa ano na to. Sa power meter na to. Okay? Peace out.